pinangalanan ang iba pang mga senador na di umano kliyente ni Ruby Tuazon. Pero hiniling ni Senador Jinggoy Estrada na ilabas ang CCTV footage sa ikalimang palapag ng Senado kung saan nag-oopisina ang iba pang mga senador. May report si Jam Sisante. Si Senador Jinggoy Estrada ang sinasabi ni Ruby Tuazon na tanging senador na direkta niyang binigyan umano ng kickback mula sa pork barrel na inilagak sa mga peking NGO na konektado kay Janet Lim Napoles. Pero ayon kay Estrada, ibang senador ang pinagsilbihan ni Tuazon bilang ahente ng pork barrel projects. Basta ang sinasabi sa akin, she also has senator clients. Ayaw pangalanan ni Estrada kung sino ang kanyang tinutukoy. Pero sa plenaryo kanina, hiniling niya sa liderato ng Senado na ilabas ang CCTV footage ng pagbisita ni Ruby Tuazon, hindi lamang sa 6th floor kung saan naroon ang kanyang opisina, kundi pati sa 5th floor kung saan naroon ang opisina ng karamihan sa mga senador. Can you kindly monitor the presence of Mrs. Ruby Tuazon at the 5th floor, Mr. President? Maybe the years 2010 and onwards. We have directed the Sergeant-at-Arms to make available whatever CCTV footage there is. Wala kaming tinatago dyan. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung ipagpapatuloy pa ng Senado ang investigasyon ukol sa pork barrel scam. Pinapatingnan pa raw kasi ng Blue Ribbon Committee sa Bureau of Immigration kung nasa Pilipinas ang ibang personalidad na pinapatawag ni Senador Antonio Trillanes IV. Kabilang dyan ang aktor na si Matt Ranillo at si Energy Regulatory Commission Chair Zenaida Ducot na napabalitang nagsilbing ahente umano ni Napoles. Ang dating abogado ni dating First Gentleman Mike Arroyo na si Attorney Jess Santos na tumanggap daw ng kickback mula sa Malampaya Funds. At ang dating Chief of Staff ni dating Senador Eloy Ejercito na si Justa Tantoco. Ayon kay Tuazon, sa bahay ni Tantoco dinala ang kickback para kay Senador Jinggoy. Sa panayam ng GMA News kay Attorney Santos, itinanggi niya ang akusasyon ni Tuazon. Hindi raw niya ito kilala. Sinisikap pa ng GMA News na makuha sina Ranillo, Ducot at Tantoco. You have to find out first if they're in the country. And then if they're in the country, we have to get their address. So we have to take those necessary steps before we can even invite them. Dagdag pa ni Ginggona, gusto na rin niya ilipat na ang tutok ng komite sa Malampaya Fund scam. I will leave it up to the chairman, but the motion was already made, so we will see dun sa next hearing kung relevant pa rin yung mga testimonies nila in light of the shift to the shift of focus to the Malampaya funds. Call yan ni Senator Ginggona. That's the call of Senator Ginggona. It's okay. Whether they continue or they conclude it, it's fine with me. Kahapon, minungkahi ni Senador Tito Soto na imbis na ang Blue Ribbon Committee, ang Ethics Committee na lang ang mag-imbestiga dahil may mga senador na sangkot. Pero wala pang chairman ng Ethics Committee hanggang ngayon. Maghahanap na raw ng chairman para sa Ethics Committee pero wala raw ito sa prioridad nila. Jam Sisante, GMA News.